Good day mga pards. So andito na naman tayo for another episode ng ating road trip. Medyo maulan ngayon pero tuloy lang ang biyahe natin. So pupunta tayo ngayon sa Padre Burgos sa probinsya ng Quezon. So ito ay pinangalan kay Father Jose Burgos ng Gomburza. So tara, samahan nyo kami guys. So aabutin nga pala ng mga 4 na oras bago marating natin yung bayan ng Padre Burgos. Makalipas ang ilang oras ay narating na rin namin ang Sitio Hingiwin dito sa bayan ng Padre Burgos. At ito, pumark na kami dito sa tapat ng Calle Guapo at may nakita nga akong kabayo rito guys. So dito na muna kami magpapahinga dahil dito nakatira sila Tita Ina, yung mga kamag-anak ni Inay at Iniitay. So ayan, picture taking muna. At ito nga, ito yung bahay ni Tita Ina, nakatabi lang ng release ng tren o ng PNR. So as of now, hindi pa gumagana uli yan pero balak paganahin uli ng gobyerno yan magmula sa Maynila hanggang Bicol. Ito naman yung mode of transportation nila dito sa Riles para mapabilis yung kanilang pagpunta sa point to point. Para lang siyang scooter, tutulak lang ng paa mo at aandar na siya. Ayan nga, at sinubukan natin paanda rin. Ang dali lang naman matutunan guys. Ayan, at sinakay na nga ni Tita Ina si Inay papunta dun sa kabilang side ng farm. So doon, pupunta kami doon at kukuha kami ng mga prutas daw na pwede pa naming madala at mabaon sa susunod naming pupuntahan. Tara, samahan nyo kami mag-harvest ng mga prutas. Ayan, ang daing kabayo dito. Nanginginain ng mga damo. Ayan, si Nanay Els at si Ninang Do naman ang sasakay sa scooter para hindi sila mapagod maglakad. Ayan, nag-enjoy ang magpipinsan sa scooter. Parang bumalik sila sa pagkabata. Ayan, nandito na nga tayo sa bakuran nila sa farm dito para kumuha ng mga season fruit. Ingat at medyo madulas kasi umaambon kanina. Teka, baka may aso sa loob. Makakagat tayo. Ikaw naman una, Tita Ina. Total, taga dito ka naman. Ayan, yung baka kumakain din ng damo. At nag-start na kami manungkit ng Indian Mingo dito sa may puno. Ayan, napuno namin yung kulay red na eco bag na yan. Sunod naman ay kumuha kami nito mga langka. Ayan, medyo pahinog na rin to. Ayan, may kamyas din. Ito yung mga Indian Mingo at ayun, may mga langka pa uli. Ayan, ang daming kamyas oh. Ang sarap kaya nito sa sinaing na tulingan. Pero dito hindi na nila pinapansin masyado itong mga kamyas. Okay, buhat time. So, ayan, thank you sa mga paprutas. Balik na uli kami sa bahay ni Tita Ina. At syempre si Inay, isakay mo na dyan uli sa scooter para hindi na siya mapagod maglakad. Ayun no, enjoy si Lola. Parang home along the Riles lang. Home along the Riles. After namin mamitas ng prutas, ay dumiretso kami ng biyahe papunta naman sa munisipyo ng Padre Burgos, kung saan aayusin namin yung birth certificate ni Itay, yung asawa ni Inay. Monumento ni Padre Jose Burgos ng Gomburza. Mamaya, pasyal naman tayo dito sa Basiao Baywalk kung saan may mga nagbibilad ng tuyo. Kaso, hindi pa nila ready ibenta. Picture taking na lang. Ayan, at next na pinuntahan namin naman ay yung sa kabilang side ng Baywalk. At ito naman siya. Ayan, may seawall. So, mag-picture muna kami dito guys. Maliwalas dito at presko ang hangin. Tanaw nyo rin dito ang Burawan at Pagbilao. Ayun sa kabilang side. Sa next vlog, pupuntahan natin at ipapakita ko yung Burawan. Pero sa ngayon, Padre Burgos muna tayo. Okay, mag-picture muna tayo dito. Dati, nung hindi pa gawa yung mga daanan dyan sa Pagbilao, dito yung jump off ng papuntang Burawan sa Padre Burgos. So sumasakay sila ng bangka papunta dun sa Burawan. Ayan, at punta naman tayo dito sa palengke.
So medyo maliit lang ang palengke nila pero sariwa yung mga paninda. Kagaya nito, sarap ng tinapa. May tinda rin silang mga fresh na prutas dito. Ayan. At syempre di mawawala ang gulay. Tara, mamalengke muna tayo para sa ating pananghalian. Napili namin ay crab, tapos si Tita Penny daw ay merong bangus na lulutuin. Nagdagdag na rin kami ng talong, sibuyas at bagoong para dun sa aming ensaladang gagawin. Tara, mananghalian na tayo. Ayan, may Indian Mingo, kinuha namin, lechon manok, crab at sinigang na bangus. Ang sarap. Kainan muna. Pagtapos namin mananghalian ay pupunta naman daw kami sa isang falls na malapit lang dito sa bahay nila. So more or less mga 5 minutes lang na motor. Ayan, at nakasalubong na naman kami ng kabayo na may mga dalang mga kopra. At ito na yung way papunta dun sa waterfalls. Maganda na ang daan at sementado. Ayan, mababasa natin ang signage na Welcome to Hingiwin Falls. May entrance fee na 50 pesos sa matatanda at discounted naman para sa mga senior. At pwede rin kayong mag-rent ng mga cottages dito. 250 para sa mga ganitong cottages. Tara, silipin na natin yung waterfalls. Ito nga pala uli ang Hingiwin Falls. So kapag malakas ang agos ng tubig, yan makikita natin na punong-puno yung at umaapaw yung mga tubig yan sa waterfalls. Pero sa ngayon, dahil hindi masyadong nag-uulan, ganyan lang kahina ang kanilang waterfalls. Yan, ang linis ng tubig. Makikita nyo malinaw at malamig yung tubig dito. Tara, lublub muna tayo dito guys. Sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Padre Burgos, ay highly suggest na daanan nyo rin tong Hingiwin Falls. Sulit na sulit ang paglalakad nyo rito. 5 to 10 minutes, depende sa pace nyo maglakad, at sementado na ang daan, at bukod doon, malinis ang tubig at malamig. Sarap mag-unwind. Ayan o, pati nga si Inay nag-enjoy kahit napagod sa paglalakad. So perfect na perfect din to kung may mga dala na kayo mga baon, pang barbecue, dito na kayo mag-picnic, mag-boodle fight. Ayan. At syempre kasama dito yung mga barkada, pamilya, swak na swak yan. At kids friendly dito guys, kasi mababaw lang to. Pero syempre dapat lagi may precautionary measures tayo. So kapag may mga report na mga malakas ang ulan, flash flood, huwag na po tayong tumuloy kasi alam naman natin na ang mga ilog nagkakaroon yan ng mga flash flood. So ito yung sample ng mga pictures at kuha namin dito sa Hingiwin Falls. So that's for today's vlog. So don't forget to like, share, subscribe, and follow our page. So for our next episode ay pupunta tayo ng Borawan Island.